ang armasa na galing China winasak ng Israel. Alam niyo naman, no, hindi na tayo magtataka mga guys, mga kababayan, no, na alam niyo naman na ang made in China, yun no, armasa na galing China winasak lang ng Israel. Ibig sabihin, sisiw lang sa Israel itong mga armas ng China. Talagang malulupit talaga, no? Malupit ang Israel, no? Ito yung made in China. Alam nyo naman, alam naman na lahat ng tao na made in China. Talagang walang quality ba? No? At isa pa, itong pamagatay, isa pa, ang Amerika, Philippines BrahMos missile ay operational na. Wow, ayan ang good news. So, yung binili natin ng ating Armed Forces of the Philippines na BrahMos missile ay operational na. Pwede nang magpalubog ng isang barko. Matindi to, no, mga kababayan. Good news talaga. Okay, no, mga guys, no, kung bago ka pa lang sa aking channel, please kung gusto mo ng mga ganito mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also, please paki-subscribe din kay Good News Philippines. So, itong video na to sa kanya to, no? So, please paki-subscribe din sa kanya. Alam niyo naman, ito yung mga mainit na balita ngayon sa West Philippine Sea. Alam niyo naman na West Philippine Sea, talagang inaagaw sa atin ng mga inchik itong mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Okay, no? So, umpisa na natin, kung paano naging winasak ng Israel mga made in China na armas. Mga idol at kabayan, breaking news! Bagong missile system ng Pilipinas na kayang palubugin ang mga barko ng China sa West Philippine Sea dumating na sa bansa. Hindi lang isa kundi 3 battery ng BrahMos missile ang nasa Pilipinas na at ito ay nakatakdang ikomisyon na anumang oras. Ayon sa Philippine Navy, ang BrahMos ay isang medium-range ramjet supersonic cruise missile na kayang lumipa sa bilis na Mach 3 o 3,705 km/h. Indonesia at Vietnam, ginagaya ang Pilipinas. Bibili din ng nasabing missile system. Amerika, masaya sa desisyon ng Pilipinas na bibili ito ng Typhoon missile system. Yan ang inilahad ni Philippine Ambassador sa Amerika. Dagdag pa ng Ambassador, huwag makialam ang China sa pagpalakas ng depensa ng Pilipinas. Matapos ipakita, Hoy, China, huwag kayo makikialam. Kung ano mang gawin ng Pilipinas, wala na kayong pakialam doon. Iran na naghahanda sila sa paglusob ng Israel, America at United Kingdom, sabay-sabay na binomba ang Houthi sa Yemen. Mahigit 20 mga aeroplano mandirigma ang ipinadala ng Israel Air Force. Maliban pa sa mga jet fighter na ginamit ng America at United Kingdom, winasak ng koalisyon ang mga power plant at maging ang imbaka ng mga armas na sinusupply ng China sa mga Houthi. Naku China, huwag niyong subukang ikunin ang Pilipinas. 3 batteries ng BrahMos missile nasa Pilipinas na. Sa katunayan mga kabayan, ang 3 batteries ng BrahMos cruise missile ng Pilipinas na binili pa sa India ay nakatakda ng maging operational anumang oras. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy, ang 3 baterya ng BrahMos missile na mapapasa ilalim ng Philippine Marines ay makukomisyon na anytime soon. Ito ang ikalawang missile defense system na binili ng Pilipinas para supilin ang anumang banta na papasok sa ating karagatan. Ginagaya na rin ng Vietnam at Indonesia ang yapak ng Pilipinas. Nakatakda na rin kumuha ng Okay, no, kung di nyo alam to, kung di nyo alam na ang BrahMos missile, ito yung pinakamalakas na anti-ship missile na naginawa ng India na pinagtulungan ng Russia. Sila ang nag-invento niya, no. So talaga napakalakas nito. Biro mo niya, no. Tinatanggihan pa na ang ngaw-ngaw ng China sa ganyan, na huwag bumili ng mga malalakas na armas. BrahMos missile ang nasabing bansa. Pero bago yan, nasa negosasyon naman ang Philippine Army at India para din sa makakuha ng nasabing sistema. Sa ibang balita naman, sa pagbili ng Pilipinas ng Typhoon missile system sa Amerika, hindi dapat makialam ang ibang mga bansa tulad ng China. Yan ang bala ni Philippine Ambassador sa Amerika. Inilahad din ng Ambassador na masaya ang Itong Ambassador ng China dito sa Pilipinas, so, parang imbis na makisama siya dahil na makisama siya sa mga Pilipino, siya patuloy ang tumututol, no? Samantala nasa ating bansa siya, no? Talagang kapal talagang mukha, no? Amerika
Malakas na nakatakdang pagbili ng Pilipinas ng mid-range missile system para mapalakas pa ng Pilipinas ang kaya nito sa depensa. Dagdag pa ng ambassador, mahalaga ang pagkuha ng nasabing sandata para sa seguridad ng ating bansa. Ano ba, it's not a question of talks yan eh. It's a question of our intention kung ano yung mga listang gusto natin bilhin sa US. I think that is already been indicated by Secretary Tidoro na interesado tayong bumili ng Typhoon missiles. And I think the US is very happy with that dahil siyempre it's also going to help us in our defense, part of our defense strategy. No? So, kung matuloy yan, mabuti yan para sa ating bayan dahil talagang for purposes of defending the country, yung missiles is already, in fact, ano pa nga yan, that's the medium range missiles that is still in purely for defense. Yung long range, yun, medyo iba yung usapan dyan. Pero for our defense, importante sa atin yan. Kaya hindi natin maintindihan kung bakit maraming sinasabi yung mga ibang bayan, specifically in China, pero it's purely for our defense. And Yes, tingnan nyo naman talagang pag Typhoon missile na ang pinag-uusapan tingnan nyo ang China, no? Panay ang ngaw-ngaw, panay ang react, no? Panay ang reaction tungkol sa sa Typhoon missile na bibili ng Pilipinas. Kasi nga, kakaiba itong Typhoon missile na to, no? Talagang napakalakas, napakatulin na hindi na kahit sino, kahit yung mga radar ng China hindi kayang pigilan o hindi kayang makita to sa sobrang tulin. Isa pa, napakalakas talaga. Kaya nga kinakabahan itong mga itong mga China dito sa Typhoon missile na galing sa Amerika. sa part ng at least sa level ng embassy, sir, sa inyo po, ano na pong status ng plan na to to procure? No, it's part of the plan. It's part of the procurement plan. But it will take some time before we get to really to the point that talagang tutuloy na natin at i-deliver. Kasi ang programa natin, it's a program din. Every year we're programming. We are programming our own resources. The US is also coming up with a defense budget that will help us para yung ating armed forces would be at par with interoperability nga yung sinasabi nila with the US, which is our main allied partner. Balitang Middle East naman tayo mga Yes. kabayan. Nitong Yan na naman talagang maski ambassador ng Amerika, yan si Romualdez talagang hindi tutol kasi itong Typhoon missile hindi naman pang-opensiba yan. Ang sinasabi niya, ito yung pang-depensa sa ating bansa. Pang-depensa in case na mangulit o medyo agresibo tong mga Chekwa na to, meron tayong depensa. Kaya ang maganda, kailan talaga bumili ng maraming Typhoon missile nang sa ganun matakot naman tong mga Chekwa na to. Biyernes lamang, Israel, Estados Unidos at United Kingdom naglunsad ng pag-atake sa mga Houthi sa Yemen. Ito na ang pinakamalakas at matinding pagsalakay ng tatlong bansa laban sa proxy ng Iran. Para sa Israel, ito na ang ikalimang military strike na kanilang inilunsad sa Yemen. Ito Yun. ay dahil sa patuloy na paglunsad ng drone at ballistic missile sa Israel ng mga Houthi sa mga barkong pangkomersyal at militar sa Red Sea at Gulf of Aden. Kahit naglabas pa ang Iran ng kanilang propaganda na sila ay naghahanda sa posibleng pagsalakay ng Israel, hindi ito umubra. Ipinakita ng Iran ang kanilang mga air defense system na nagsasanay sa posibleng paparating ng mga fighter jets ng Israel Air Force. Dagdag pa dito, ipinakita din ng Iran ang kanilang mga underground missile facility, pero itinuloy ng tatlong bansa ang kanilang pinagsamang puwersa upang singiling panagutin ang mga Houthi sa kanilang provokasyon. Isa sa mga kabilang na Tingnan nyo itong Iran, no? Pagkatapos na girahe ng Israel, no? Talagang pinadapa sila, no? Ang kukulit talaga, no? Hindi talaga tumitigil, no? Talagang gusto pa nilang gumanti. Matindi tong mga Iran, no?
na tinarget ng US at United Kingdom ay ang mga embaka ng armas, missile at drone na isinusupply ng China sa mga Houthi. Imbis na tumulong ang China mga kabayan na supirin ang kasamaan sa Yun. mundo, sila pa ang tumutulong para mas lalo itong makapaghisip ng kasamaan sa mundo ito. Nako, kapag hindi tumigil ang China sa kanilang kalokohan na suplayan ng armas ang mga terorista, malaking parusa ang naghihintay sa kanila. Layunin ng koalisyon na papagsakin ang Houthi Economic Facility, military at maging ang pangsibilyan ng mga daungan, paliparan at maging ang mga power plants. Ayon sa mataas na Nako China pala nagsusupply ng mga armas sa Houthi. Alam nyo naman itong mga Houthi mga rebelde yan sa Yemen. So ibig sabihin itong China na to sumusuporta sa Houthi. Walang hiya talaga itong China opisyal ng Israel kapag hindi tumigil ang nasabing grupo. Sa susunod, mga leader na nila ang gagawing military target. Inihayag naman ng Israel Air Force na mahigit 20 mga eroplanong mandirigma ang nakilahok sa nasabing military strike. Kabilang na dito ang mga fighter jets, tankers at maging mga Israel spy planes. Ipinakita naman ng US Central Command na posibleng ginamit ng Amerika at United Kingdom ang F-15E Strike Eagle at Eurofighter Typhoon. Sa katunayan, ipinakita ng Israel Air Force ang paglipad ng kanilang mga jet fighter na armado ng iba't ibang mga missile at bomba. Yo. Nagulog ang Israel ng nasa 50 mga missile at bomba sa tatlong pangunahing target nito, ang Hudaydah, Ras Ezra ports sa western coast ng Yemen at power plant malapit sa sentrong syudad Yun, ng Sana. Ang power plant na ito ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng mga Houthi para sa kanilang mga militar na aktibidad. Naglabas naman ng pahayag ang bagong Israel Defense Minister at nagbabala sa lider ng mga Houthi. תקיפת צה"ל היום בתימן היא מסר חד וברור למנהיג ארגון הטרור החותי עבד אל-מאלק אל-חותי ולראשי ארגון הטרור החותי בתימן. לא תהיה חסינות לאיש, נרדוף ונצוד אתכם ונשמיד את תשתיות הטרור שהקמתם. ידה הארוכה של ישראל תשיג אתכם בכל מקום. אלפי חותים שהשתתפו כעת במצעד שנאה נגד ישראל שמעו מקרוב את עוצמת מטוסי חיל האוויר. נמל חודדה משותף ונמל רס עיסא בוער, והמסר הוא ברור. מי שפוגע בישראל ייפגע שבעתיים. Ganyan katindi ang Israel. Kahit marami silang kalaban, hindi sumusuko. Matindi talaga. Okay mga kababayan, mga guys. Nakita man natin na na ang China winasak ng Israel yung mga mga armas na galing China. Winasak ng Israel. Ibig sabihin, made in China talaga. Talaga hindi pagkakatiwalaan to mga kababayan. And also, siyempre, takot na takot ang China sa mga armas na binibili ng Pilipinas. Talagang halatang napaghalata tuloy ang China na hanggang pananakot lang talaga sila, pagbababanta, ganyan. Hindi sila handang makipaggera. Kasi nga, yung China, magaling lang yan sa negosyo. Pero sa pakipaggera, sinusubukan lang nila na baka sakali na makuha nila yung teritoryo na gusto nila sa West Philippine Sea nang hindi gumagamit ng puwersa. Ayun, ang ginagawa nila, yung nananakot, nagbababanta, ayun, paikot-ikot sa isla na yung monster ship nila umikot-ikot sa ating bansa. Kundi ayun ay tangkang pananakot lang yun. Walang kumbaga, hindi sila maipaggera talaga kasi pananakot lang talaga. Mga kalokohan talaga ng China, So, okay mga kababayan, Kung nagustuhan niyo yung mga ganitong mga reaction video, please kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel
bago tayo magtapos. Okay? Sa ganun, may kalat pa ni YouTube ang ating mga video sa other netizens. At isa pa, para ma-update ka na rin sa mga bago ko pang video na ilalabas. Okay? Please like and subscribe na lang muna sa ating video.